They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more with Arena Plus. Now on Arena Plus. Matindi ang action, exciting pang panonood dahil may 1 million pesos per play. Visit arenaplus.ph to discover more and grab your chance to win. Sama-sama sa arena! Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from April 20 to June 21, 2025. EGLD reference number MKTG 2025-0474. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download and play now at arenaplus.ph. Watch your favorite basketball teams now on Arena Plus. Matindi ang action, exciting pang panonood dahil may 1 million pesos per play. Visit arenaplus.ph to discover more and grab your chance to win. Sama-sama sa arena! Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from April 20 to June 21, 2025. EGLD reference number MKTG 2025-0474. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download and play now at arenaplus.ph. Chika sa Arena! Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM! Panggawag mo sabing radyo! Sabihin mo! Energy! Yan! At syempre, ito ng pinakaantabayanan ng lahat, ang Chika sa Arena! Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports! Talaga nga naman, ito ng pinakaantabayanan dahil tutok na tutok ang sangkalalakihan sa aking kagandahan. Chasa. Eme lang. Eme. Bakla. Joke. Daming airtime. Pero eto na ka na nakakaloka to Dias level. Tutok na tutok yung gitero. O hindi ko nakakalimutan yung kahapon. Ano ba yun?
O, di ba? Tutok na tutok ang mga tao dahil nga kanina naganap na ang Game 2 sa pagitan ng Cavaliers at ng Pacers, kung alam mo yun. Pero sa ikalawang pagkakataon, muling ipinanalo ng Pacers ang kanilang laban against Cavaliers sa score na 120 against 119. Ito yung masaklap na pagkatalo 1 point na nakakaloka. Dahil nga sa pagkakataong ito, nagkaroon na ng 2 puntos dahil best of 7 games nga itong alam mo yun, NBA Conference Semifinals ito sa pagitan ng Eastern and Western Conference. Kung saan nga naman nangunguna na ngayon with 2 wins and 0 lost. Samantalang Cavaliers naman ay may 0 win and 2 losses na siya. Sa ngayon ay nagaganap pa rin sa pagitan Game 1 sa pagitan ng Timberwolves at ng Warriors, kung saan nasa third quarter na sila with 7 minutes on the clock. Lamang ang GSW o Golden State Warriors ngayon sa score na 58 against 40 ng Timberwolves. Inaantabayanan pa din ang magiging laban bukas ng Celtics against Knicks. Kung makakabawi ba ang Celtics dahil medyo naungusan sila ng kanilang kalaban kahapon ng Knicks. Diba? Sa score na 108 against 105 kahapon, kung saan nga naman nakamit nila ang kanilang unang pagkatalo. Marami nga ang mga faninga ng Boston Celtics dahil nga syempre, diba, 3 points, diba? And OT pa, inabot pa ng overtime ito, subalit hindi pa rin talaga kinayang makuha or masungkit ng Celtics ang kanilang pagkapanalo. Bukas malalaman natin yan kung makakabawi ba ang Boston Celtics against Knicks, hindi ba? At syempre yan po muna mga kaganapan sa mundo ng NBA Conference Semifinal Round. At sa iba pang balita, Tita Cora, pasok! Mare, nasungkit ng kasaysayan ang NU Bulldog matapos nilang masungkita ang kanilang kauna-unahang back-to-back championship sa UAAP Season 87 baseball tournament. Tinalo ng Bulldogs ang De La Salle University Green Batters, Batters, sa score na 9-6 sa Game 2 ng finals. Pumangatlo naman sa kompetisyon ang University of Santo Tomas Growling Tigers bilang second runner-up. Samantala, Mare, napili naman ng Tech Vic Tarlac ang Tarlac City bilang kinatawan ng Pilipinas sa darating na BFA. U18 Asian Baseball Championship 2025. Gaganapin ito sa September 2 hanggang September 8 sa Taiyuan, Taiwan. Ayan, nakapaloob, Mare, ang Team Philippines sa Group B, kung saan makakaharap nila ang kupunang Japan, Hong Kong at Sri Lanka. Sa kabilang dako, Mare, ay 2 titulo naman ang naiwi ng Pilipinong shooter na si Khalil Adrian Veraya sa Championat de France Iron Sight 2025. Wagi si Viray sa parehong Standard Division at Optic Division. Patunay ng kanyang husay sa larangan ng marksmanship. Alam mo yung shooting? Yung bang-bang, ganon. Hindi kasi natin pwedeng banggitin. Yung pew-pew, ganon. Kasi baka mabantay sa mga social media. Ang mga media. shooting lang na alam ko, di ba? Yung sa basketball, may shooting. Sa bagay shoot din naman yun. Di ba? Lalo pa yung mga yung mga player na, hindi, mga hindi nakakashoot. Bangko. Mga shooting gala. Meron pa bang mga ganun ngayon, yung bangko? Oo, marami. Diba? Marami nga dyan sa PBA, di ba? Na tipo ang swerte nga daw nung iba kasi minsan pinapasahod. Alam mo yun, pinapasahod pero nakaupo. O, di ba? Ang sarap ng buhay alam mo, na yun ganun. ang curious ako kung pantay pa rin kaya ang sahod nila kahit na bangko sila. Parang hindi, kasi siguro by range yan, by names, ganyan. Tapos kung sinong ganito. Pero malamang, hindi rin naman dehado yung bangko. Diba? Dehado ka pa, wala ka nang gawa, diba? Sa bagay. Wala ka nang aambag, pinasasahod ka pa, diba yung mga ganon? Well, anyways, eto na!
para mas maging kakaiba at maging astig ang inyong araw, hindi ba? Gawin natin kakaiba ang inyong gaming experience gamit ang Arena Plus app. Bakit kanyo? Dahil ang Arena Plus app lang naman ang tinanghal bilang 2024 Best Operator, Best Sportsbook Sportsbook Operator for 2024 Sigma Asian Awards, kung saan nga naman ito magpapabago ng paraan mo ng pag-i-enjoy ng iyong mga paboritong laro. Casting din natin yan sa Arena Plus dahil dito mo na makukuha ang mga latest scores and results na inaabangan mo na laro worldwide, lalong-lalo na sa mundo ng PBA, NBA, PBL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. Mare, pwede mo rin masubaybayan ang mga live events sa local at international sports properties sa pamamagitan ng kanilang mobile application. Ika nga ng Arena Plus. All-in-one na, anytime at anywhere pa. Kagaya lang sinabi mo kanina, di ba? Tama. Sa kanilang yung PVA. Correct. Kung gusto makakuha ng mga latest scores. NBA, lahat kompleto dyan, di ba? Hindi ka rin mangangamba dahil ang Arena Plus ay licensed sa Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masigurong legal at secure ang gaming environment ng ating mga user. At dahil gusto natin, Mare, na astig din ang ating mga ka-Arena Plus, astig din ang official endorser ng Arena Plus dahil kaastig mo ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson. At ang Pinoy pride naman na umaariba sa mundo ng NBA, ang phenomenal film and basketball star na si Jordan Clarkson. At mas gawin pa nating kaastig-astig ang ating gaming experience, pagsasamahan pa natin ang pakikinig sa official jingle na Halina sa Arena performed by one and only Glock 9. Mare, ang Arena Plus lang naman ay official sponsor ng PBA, PVL at Gilas Pilipinas. Oh! So download na ng Arena Plus app in your App Store and Google Play. And you can also watch it live at arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Paalala lang po natin that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. At dito na po natatapos ang ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Watch your favorite basketball teams now on Arena Plus. Matindi ang action, exciting pang panonood dahil may 1 million pesos per play. Visit arenaplus.ph to discover more and grab your chance to win. Sama-sama sa Arena! Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from April 20 to June 21, 2025. EGLD reference number MKTG 2025-0474. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download and play now at arenaplus.ph. Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM! Tangga, wag mong sabihin radyo! Sabihin mo! Yan! Isang magandang umaga pa rin po. Metro and Mega Manila, kayo patuloy pa rin po nakatutok sa Energy FM. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At ito na ang Baklita sa Woo 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 Woo! O, diba na nakakaloka? Kasi init ng balitang aking nasagap ang ating ichichika for today's video. Habang ang buong Metro Manila ay kinukulimlim, Mare. Oo, diba? Oo. Makulimlim ba? Oo nga, Mare. Alam mo kahapon, kaya siguro masamang pakiramdam ko ngayon. Dahil? Kasi di ba mainit pa nung umuwi ako. Oo. Pagdating ko sa bahay, mainit pa naman. Oo. So ako'y naglinis ng sasakyan Correct. Pagkatapos kong punasan ng sasakyan, ate, umulan. Naulanan ako. Diba? Yung mga ganong aspeto. Oo. Ayo, baka napasma ka. Sabi ko nga, Mare. Mare. Kasi syempre, pawisan ka nun. Kaya nga, sabi ko nga, Mare, bakit ganon, Lord? Nagbabahid naman ako ng tax. Oh, wow! Bakit ganon? Sa ibang Bakit lugar sa kanya mo itinanong yun? hindi naulan. Diba? Hindi dapat ang maulanan yung mga yung mga naglulustay. Ay, yung mga gumagawa ng katiwalian. Oo. Diba? No, nakakaloka yun, nakakagigil. Pero syempre, mag-iingat pa rin tayo ngayon dahil sa amin nga nila, ito lang ang summer na tag-ulan. Correct. Summer tas tag-ulan. Maganda yung sa hapon mag-uulan para Oo, hindi na kasi- tayo masyadong mag-aircon. Diba? Yung mga ganun. Lalo pat medyo paggabi na, dapat ganun para medyo maibsan naman ang kainitan. Ay, di ba't kahapon pinag-uusapan natin ang bill sa kuryente? Oo. Ay, Magkano natanggap ang ko na. kuryente mo? Hindi natin pag-uusapan ng mga digit-digit. Oo, wala din pag-uusapan mga ganun.
Pero ako'y naniniwala talaga na mataas talaga ang Ang dulot ng kuryente. oo. Madaas talaga. Lahat talaga ng tao. Pero may pangako ang Meralco, ramdam di yan. ba? Oo, Na itong ano, buwan. Mm-mm. Di ba? Na may ano daw, may baba naman daw. Medyo nakakatakot yung mga ganyan, Mari yung eh. medyo baba. Kasi Oo. kung medyo baba, ang susunod yan ay medyo taas. Oo. Hindi, malaking pagtaas. Oo. Kung may medyo baba, parang sa gasolina, di ba? Medyo bababa, may rollback sa petrol yung ano ng ganito, keme-keme. Pero makakaasa po kayo ng 3 pisong dagdag. Yung ganyan. Napag-uusapan na rin lang naman natin ang buwis kanina, Mare, Oo. bago tayo dumako sa iyong chika. Mm. Anong iyong reaksyon Saan? doon sa ipinataw na 12% VAT? Oo. Ayan, sa mga online na application app like Netflix, like yung mga Siguro kasi ngayon, nakikita kasi talaga nila kung ano yung kahalagahan ng digital world. Mm. Diba? Alam mo yun, hindi ko naman din masasabi na kasalanan din kasi ito ng ibang mga yung mga influencer, yung mga ganito. Kasi diba? Hindi yun, Mare. Hindi, ay ibig ko sabihin, kasi syempre kaya sila nagpapataw na sa mga ganyan. Kasi nakikita nilang may pumapasok na income. Hindi nga wala itong kinalaman sa pagbablog. Oo. May kinalaman Hindi. ito sa mga consumers. Yes, hindi. Kasi part ng online, sabi mo, diba? Hindi, the vloggers Online pero business. yung mga pag bumibili ka Oo. ng mga halimbawa bumibili ka sa TikTok shop, oo. yung bibilhin mo dati na Oo. na halimbawa tag 100 pesos, may patong na siya ngayon na 12% na VAT. Mm. So malaking bagay din yung 12%. Correct. Marami ang umaalma ngayon, Mare, at Mm. tinitignan nila yung mga tao na nasa likod nito na nagpanukala nito. Correct, hindi. Ay, ibig ko sabihin, yung gaya nga na sinasabi mo. But are you in kasi, favor with it? Siguro, oo. Really? Hindi, kasi, di ba? Kasi negosyo na rin yan eh. Negosyo na, Nino. Hindi, negosyo ng bawat, di ba, na ina-advertise mo online. Di ba, binibenta mo. Hindi. Diba? What I mean, sa bagay, ganito Oo. ikaw na bumibili, may VAT, Mm. may patong na VAT doon sa Sa halimbawa, produktong kung dati bibilin 500 mo. plus lang yung Oo, subscription, plus 12%. ngayon plus 12% na. Kasi online, So you're in favor na madagdagan yung bayad natin sa Netflix with a month? well, kung yun talaga yung karapat-dapat eh. Kasi kumbaga Ah. parang, diba, para sa akin, negosyo yan eh. Na, syempre, parang tipong sa online, na bilang ikaw, syempre ikaw din nagsasubscribe ka eh. Yes. Syempre, ibig sabihin lang nito, yung provider, may tax din niya nakaakibat. Oo. Kumbaga sila tinaksan na. Kumbaga kailangan lang nilang mabawi siguro. Kaya siguro sa mga consumer, pinapataw nila yung 12% na yan kasi para mabawi nila na ngayon kasi online world ngayon, parang ngayon tinututukan na din ng BIR. Yan ang sinasabi ko kanina, na tipong kaya siguro ramdam ng mga tao na, bakit kailangan may 12% pa? Kasi yung mga provider, yung mga seller, yung mga kung ano man, sila kasi ngayon tinututukan na ng BIR na patawan na ng karampatang buwis na din. Kasi di ba dati wala naman silang kiber sa online eh. Pero kasi Mara, naging mainit ang pag-uusap tungkol dito sa 12% ipinapataw na buwis ngayon kasi di ba dun sa usap-usapan tungkol sa kung saan napupunta ang buwis na ibinabayad ng taong bayan. Correct, hindi ba? Oo. Tama naman sabi ni Mario Palmera, di ba? Kung mapupunta sa mabuting kamay yung mga tax, kaso napupunta sa mga bulsa, di ba? Yun lang ang masama doon. Sabi dito, ginagaya lang yata ng yung online purchases sa physical na Oo. meron ng 12% VAT. di ba? Na nakakaloka. Yun lang mga nakakalungkot na usapan Oo. doon. Alam mo, hindi naman nakakalungkot kung mabuwisan tayo dahil even sa sinaunang panahon ay may Oo, buwis. may buwis na. 'Di ba? Pero kasi lalo na ngayon, 'di ba nakikita natin naging Oo. rampant na Oo. yung paglalabas ng ilang mga ng ilang patunay na medyo nakakadismaya ang paglustay. Correct. 'Di ba? Diba sa taas ang bilihin? Oo. Diba na hindi mo naramdam ngayon yung 1,000 mo, mabariyahan lang. Tapos papatungan pa ng 12%. Tapos, diba yung mga ganyan? Alam mo ngayon yung 1,000 natin, diba? Pag hawak mo siya, Wala parang na, 100 Mare. pesos na lang siya. Diba? Sang-ayon ba kayo sa mga nakikinig at nanonood sa atin? Oo Diba? naman. Yung 1,000 pesos mo ngayon, parang 100 pesos na lang siya ngayon. Oo. Diba na nakakaloka? Ay, Pero, naniniwala
Nabalitaan ko na na Oo. yung 1,000 ay parang wala na lang din kasi ipinusta dyan kay Marty sa sabong. Ay, nakakaloka. Marty nakatutok ngayon, hello. Oo, diba? Hello po sa inyong lahat. Pero eto na. Ayan, kung tayo na mo problema sa mga dagdag buwis, kung ano mang pinapataw, aba eto, mukha yatang, sasang-ayunan ni Corinne Teresa Lim. Diba? Na ang ABS-CBN daw ay gumagawa nga ba ng paraan para muli daw pagbuklurin, pagsamahin Ang alin? sa isang proyekto si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Nako, totoo nga ba kaya ito? Oh my gosh. Alam mo, hindi pwedeng hindi pwedeng fake news yan kasi maaring pwedeng mangyari yan dahil 'di ba hindi nga natuloy yung proyekto dati na dapat kanila ni Alden. Kasi nga 'di ba, kumaga parang yung una pa lang din nung pumirma ulit ang kontrata si Catherine, 'di ba? Ito yung isa sa mga kondisyon niya. Dahil syempre fresh ang breakup na ayaw niya makatrabaho si Daniel kahit na anong proyekto, yan na nakapaloob dun sa kontrata. Pero syempre sa mga nakikita ngayon ng mga tao kung paano na sila maging okay, 'di ba? Para kasi marami daw ang nagpepetisyon, hindi para mapaalisa, kung hindi para mapabilang si Catherine Bernardo sa incognito. Kahit guest man lang. Ano gagawin ni Catherine? Diba? Hindi kasi, parang sinasabi kasi ng lahat, marami ng iba't ibang artista at actress na nag-guest na, diba, sa incognito. Then why not naman din bigyan ng pagkakataon? Kasi nga marami mga nakapansin daw sa incognito, lalong-lalo na kay Daniel na gumaganap sa papel ni Andres. Parang siya lang daw yung walang ka-love team. Parang siya lang yung walang ka-love interest. So parang iniisip naman nila, since wala pa naman din masyadong, actually hindi naman sa walang masyado, punong-puno siguro ang schedule ni Catherine ngayon dahil syempre may PGT siya, tapos left and right na mga endorsement. Hindi, yung PGT Mari tapos na yun eh. Ngayon Ngayon diba? may mga endorsement na may ginagawa. mga endorsement na lang. Since kung sakali nga talagang tapos na siya in everything, then why not nga naman na i-guess? Kaya lang ang tanong, papayag ba si Catherine? Diba? Okay, hindi naman sa hindi siya papayag. Papayagan ba ng schedule niya sa dami ng kanyang mga ginagawa? Pero marami pa nga din ang umaasa ng mga fans na sana daw mapagbigyan ang kanilang hiling na sana nga is makita man lang nila kahit papaano na magkasamang muli ang kanilang idol. Diba? Wala namang masama doon kasi parehas talagang, alam mo yun, A-lister artist ng kapamilya yan, ng Star Magic. Diba? Well, sa naging interview naman ni Papa O kay Miss Carla Estrada, sinabi naman nito na wala daw jowa nga itong si Daniel. Diba? So wala magiging conflict kung sakali mang ipares ulit siya dito sa kay Catherine Bernardo. Diba? Why not? Kung trabaho lang din naman, diba? Alam mo, feeling ko yun din ang dahilan kung bakit itong si Catherine Bernardo hanggang ngayon ay walang inaamin na jowa. Diba? Na nakakaloka. Ultimo nga, diba, yung dun sa doktor, diba? Yung issue dun sa doktor. Nawala, namatay na lang bigla. Parang bigla na lang bulang pumutok sa, alam mo yun, sa hangin. Nyigsa Earls. Yung parang bigla na lang may clouds, tapos merong, ganun ba trip mo, pinutok. Hindi na wala. Kaliwat kanan pa naman yung naging interview ni Doc. Diba? Tapos wala nang follow-up. Bakit? Baka naman kasi itong si Doc talaga, hindi niya talaga hilig yung, alam mo yun, sa mga ganitong publicity and whatsoever, diba? Kaya siguro talaga tinegi boom boom bells na lang. Hindi naman kayo, baka naman kasi may mga kamag-anakan, itigil niyo yan, itigil niyo. May ganun kagad. May storya. Gumawa ng storya. Sabi ni Jeff, pwede naman daw pagsamahin yung Incognito at PGT. Incognito got talent. So, sa paanong paraan yun, diba? Sa pag-asinta ng kanilang mga binibang-bang boom-boom bells, ganon. Pero kung sakali naman din magkakatuluyan man din, hindi naman magkakatuluyan na sinasabi, diba? Sana, diba, na wala na yon, totally naka-move on na. Kung may proyekto man, diba, for ABS-CBN, this is a good move, diba? Kasi syempre, pangarap din nila yan Kung homegrown talents nilang parehas yan, na sana na, diba, sa pamamagitan din nila na muli nilang mapagsama yung dalawa, kahit pa sabihin mong, alam mo yung trabaho na lang ito at hindi na ito yung sabihin mo pang personal pa, diba? Na nakakaloka.
Kaya, ayun, kudos na lang. Ang tabihanan pa rin natin doon sa mga fans na humihiling na sana, sana din, di ba? Mapagbigyan na umokay din kay Catherine. Then, wala naman ako nakikitang masama sakali naman mag-guest siya doon sa Incognito, no? Na talaga nga naman, puspusan daw ngayon. Parang ngayon, nasa Tacloban daw yata ngayon ang Incognito. Tapos na sila sa Japan eh. Di ba? Parang diretso Incognito kasi nga daw parang magkakaroon daw yata sila ng ng break muna sa pagte-taping itong week ng eleksyon. 'Di ba? Yun ang kumbaga yun ang plano nila. Kaya dineretso talagang tinuhog na nila ang pagte-taping. Kaya ang pula-pula ni Daniel talaga sa In fairness, ang nung gwapo. summer. Ang Kasi gwapo pa rin nagbibilad niya. talaga siya sa araw. Alam niyo. Talaga. Ang sarap. Para sa makopang, alam mo yun, fresh na fresh ang pagkaka. Sabi yung ang sarap. Diba? Nakakalo. But anyways, diba? Well, nasa sa ABS-CBN, nasa sa mga actress at aktor pa din yan, diba? Pero kung ano man, kung tatanggapin man o hindi, well, malalaman natin yan sa mga susunod pa ng mga panahon. Tayo bilang mga tagahanga, aasa lang naman din tayo na sana nga matuloy. Diba? Na nakakaloka. But anyways, naku mga pangga, yan po muna ang ating unang chika for today's video. Sa aming pagbabalik, naku, meron ng inilantad nga bang bagong love life ang artistang aming isasambulat. Well, malalaman natin yan sa pagbabalik ng Baklita sa Woo 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 Woo! And we are still same pero iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagdawag mo sabihin radyo. Sabihin mo!